Sama-sama tayong magiging Saksi! Iga na nakawan na nga ng cellphone, nalimas pa ang laman ng e-wallet ng isang lalaki sa Maynila. Pati ang bank account ng biktima na gamit ng mga suspect para makapag-loan. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Pagtawid ng magkasintahang yan sa bahagi ng Taft Avenue sa Maynila, isang grupo ang sumabay sa kanila. Mabilis ang galaw ng grupo na ang pakay pala, magnakaw. Bag ko po that time, di nakasara ng maayos, nakita nila. Tapos ang bilis binangga ako nung isang babae, kaya napatalikod po ako. And then after nun, wala na yung cellphone ko. Tumingin sa akin yung babae na naka-mask bago kami tumawid. Nagkatingin pa kami, tapos dire-diretso na sila. Nakita pa sa CCTV na naglakad ang mga salarin patungo sa direksyon ng Ross Boulevard, saka bumalik sa area ng Taft Avenue hanggang sa tuluyang nawala. Kasabay ng pagkawala ng smartphone ng biktima, ang pagkalimas din ng laman ng kanyang e-wallet. Pati bank account na nakalink sa e-wallet ng biktima, ginamit daw ng mga magnanakaw para makapag-loan. May nag-email sa akin na nag-change daw ng password. May transaction na nangyari na nag-withdraw sila ng first amount was 40,000 and next amount is 49,000. Nag-apply sila ng loan amounting to 25,000. Ang bilis sila na bypass yung cellphone. Within 2 hours, nakuha nila lahat ng details and everything. So medyo di siya normal na pickpocket incident. Sabi ng kasintahan ng biktima, maaalala niya ang salarin pag nakaharap niya. Ipinagbigay alam namin sa MPD ang insidente at nangako silang tututukan ng kaso. Meron na tayong mga nahuli dito at kung maaari, pwede siyang pumunta rito sa punong impila ng Manila Police District para i-identify niya kung ito yung mga tao na sa tingin niya ay bumiktima sa kanya. Gumawa na rin ng inisyal na aksyon ng e-wallet company kaugnay ng nawalang pera ng biktima. Paalala pa nito, agad ipablock ang SIM card kapag nanakaw ang cellphone, ipasuspend din ang mga banking, e-wallet at e-commerce account. At i-report ang insidente sa anti-scam hotline na 1326. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Dagdag pahirap para sa mga nasunugan kagabi sa Parañaque at Las Piñas ang matinding init ng panahon sa evacuation center. Hiling ng ilan sa kanila, tulong para makapagpatayo ulit ng bahay. Saksi si Ian Cruz. Nagdulot ng zero visibility ang makapal na usok sa highway na ito sa Bula, Camarines Sur. Pahirapang makadaan ang mga motorista. Sumiklab pala ang sunog sa isang damuhan sa barangay Lanipga. Halos 15 oras ang inabot bago ito maapula. Natupok din ang halos 20% ng tubuhan sa lugar. So nagkaigwapo kita dumanin diit na struggle kasi dahil kita makapenetrate duman sa fire scene mismo. Kasi mayong agihan duman. Inaalam pa ang sanhi ng grass fire. Ganon din ang sunog kagabi sa pagitan ng Barangay Manuyod 2 Las Piñas at San Isidro, Parañaque. Isa ang bahay ni Flora at Dominador sa mga natupok, pero pinili nilang magtiis doon kaysa manatili sa evacuation center ngayong mainit ang panahon. Ang hiling nila, sana po maawa sila, tulungan nila kami. Kahit na materialis lang na pambubong lang po. Saka mga kahoy. Wala na po kami pambili. problema naman ng mga evacuees sa covered court sa Manuyo 2 ang matinding alinsangan. Si Minda na may 11 anak at ang bunsoy 6 na buwang gulang, ipinagpasalamat na may nag-donate ng pambili ng maliit na electric fan. Malaking tulong po. Nakatulong po sa baby ko, sa mga anak kong naiinitan. May tent naman para sa bawat isa sa 44 na pamilyang nanunuluyan doon. At sagot ng barangay ang pagkain at inuming tubig. Meron naman tayong medical staff galing sa city at magdadagtag tayo ng electric fan. Sa barangay San Isidro, Parañaque, tinatayang 189 na pamilya ang apektado. Halos 80 pamilya ang nasa covered court, pero nakatakdang ilipat ang ibang evacuees para hindi siksikan. Inalis po natin yung ibang tent para pumasok din po yung hangin. Tapos mamaya po, pag konti na lang po sila, lalo pong luluwag yun. Isinabay na rin ng barangay ang medical mission para magbigay ng iba't ibang bakuna sa mga batang evacuee. Dahil din sa mainit na panahon, mabilis kumalat ang sunog na ito sa Taal, Batangas kahapon.
Magkakatabi rin ang 4 na bahay na nasunog. 3 ang tuluyang natupok. Walang nasaktan pero 4 na pamilya ang apektado. Faulty electrical wiring ang isa sa tinitingnang mitsa ng apoy. Para maiwasan ang ganitong sunog, payo ng BFP, ugaling ipacheck sa lisensyadong electrician ang mga wiring sa inyong bahay kada taon. Iwasan ang octopus connection. Huwag saksakan ng sobrang daming appliances ang isang circuit o extension cord. I-switch off at tanggalin sa saksakan ang mga appliance na hindi ginagamit. At tandaan na ang biglaang pagbalik ng kuryente pagkatapos ng mahabang brownout ay maaaring magdulot ng overvoltage, lalo na kung naiwang naka-on ang inyong appliances. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Dumugo ang ilong ng ilang estudyante sa Albay dahil sa sobrang init. At sa Metro Manila, blended learning o hindi kaya half-day ang pasok sa ilang lugar. Saksi, si Bernadette Reyes. 7 sa kada 10 guro sa Metro Manila nagsabing hindi na nila matiis ang init sa mga classroom batay sa online survey ng Alliance of Concerned Teachers NCR. Noong March 6 to 10, ginawa ang survey kung kailan hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-init. Ngayong tag-init na at nagbabala ang pag-asa ng mas mataas pang heat index sa mga susunod na araw, nagpapatupad na ng alternative delivery mode ang maraming paaralan sa 8 rehiyon sa bansa. Kabilang dito ang Metro Manila. Dinatnan kung sarado ang mga paaralang ito sa Quezon City. Nag-abiso kasi ang lokal na pamahalaan sa mga public daycare at public elementary at high school sa Quezon City na wala munang face-to-face classes ngayong araw. At ituloy muna ang klase gamit ang blended, modular o online learning. Mas madali po kasi po hindi po masyado mainit kasi po malapit lang po yung electric fan. Tapos nakakainom na po ng tubig kasi malapit lang din po yung ref. Pwede ring dumiskarte ang mga LGU tulad sa Muntinlupa kung saan City Hall ang nagpasyang paikliin kanina ang klase sa public elementary at high schools hanggang alas 10 ng umaga. Wala na silang klase sa hapon. Pero pwedeng magpa-blended learning ang school division office. Blended learning din muna kanina ang public schools sa Caloocan maliban sa grade 6 na may pagsusulit sa National Achievement Test. Sa Malabo naman, kung sakaling umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index, suspendido ang in-person classes. Blended learning daw ang ipatutupad kapag umabot ang heat index sa 41 degrees Celsius. Suspendido rin ngayong araw ang in-person classes sa Libon, Albay, kung saan may naiulat na 2 elementary student na nagdugo ang ilong. 10 guro naman ang sumakit ang ulo dahil sa sobrang init. Sa General Santos City hanggang April 5 na suspendido ang in-person classes. Hanggang April 15 naman ang suspensyon ng in-person classes sa mga eskwelahan sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Sa Polomolok at Tantangan sa South Cotabato, suspendido ang afternoon in-person classes hanggang April 15. Sabi ng DepEd, walang isang patakaran sa buong bansa. Depende talaga sa school division's head o lokal na pamahalaan. Ano na po tayong order sa Department of Education na pwedeng mag-switch to blended learning ang ating mga paaralan kung meron silang mga nakikita na mga iba't ibang problema. Kasama na dito kung mainit ang panahon, pwedeng mag-switch to blended learning. Hindi naman lahat kasi ng paaralan sa ating bansa ay maduwang, hindi masyadong nagsisikipan, may bintana, kaya naman ang ventilador, may iba pa nga, may air condition. At yung mga bata ay nakakainom kagad ng tubig. May sapat na tubig doon para hindi sila na dehydrate. Pero hindi lang sa mga classroom ramdam ang epekto ng sobrang init, kundi maging sa level ng tubig sa mga dam. Ang dating munisipyo at simbahan ng Pantabangan, Nueva Ecija, na dapat nakalubog sa tubig, muling nasilayan. Kasunod ito ng pagbaba ng tubig sa Pantabangan Dam. Naglatag na ng cloud seeding ang NIA Upper Pampanga River Integrated Irrigation System. Meron naman po kami nakaantabay na programa para po sa cloud seeding na kung saan ay makakapagdadagdag ng patubig mula po sa buwan ng Abril hanggang matatapos po ito ng Hunyo. Sa Metro Manila, nagbabala ang Task Force El Nino na posibleng makaramdam ng paghina ng tubig. Dahil patuloy ang pag-init ng ating panahon, lumalakas ang konsumo ng mga household at syempre ifa-factor in na rin natin yung evaporation at lack of rainfall, may posibilidad na bumaba yan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi.
Hindi lang mga bata o sanggol ang dapat bakunahan kontra pertussis. Ayon sa grupo ng mga doktor, pati mga matatanda, inirekomenda ring bigyan ng booster laban sa sakit. Saksi si Oscar Oida. Matagal lang ang sakit na pertussis o whooping cough. Mayroon ding bakuna kontra rito, pero kulang ang supply sa buong mundo. May pambili naman tayo, kaya lang binibili natin yan sa UNICEF. May pagdaigdigan ng shortage. Pero may stock pa naman ang Pilipinas. Kaya tuloy-tuloy ang catch-up vaccination na sana raw ay samantalahin ng publiko. Catch-up ang tawag dahil maraming di nakapagpabakuna kontra pertussis sa kasagsagan ng COVID pandemic. Sa Pilipinas, sa parehong panahon, 1 milyong mga bata ang hindi nakakuha kahit isang bakuna. May ilan nag-agam-agam pa sa bakuna at medyo nalagay sa alanganin yung vaccine confidence. Pero hindi lang dapat mga bata o sanggol ang pinapabakunahan kontra pertussis. Sabi ng Philippine College of Physicians o PCP, dapat bigyan ng booster dose ang mga teenager at adult. Para sa mga adolescent na nakumpleto ang series ng pagbabakuna laban sa diphtheria, tetanus at pertussis o DTaP. Inirekomenda ng PCP na mabigyan sila ng DTaP booster sa pagitan ng edad na 9 at 18. Ang mga edad 19 hanggang 64 naman, Tdap o tetanus, diphtheria, pertussis vaccine booster naman ang inirekomenda. Iminumungkahi rin ang Tdap vaccine para sa mga buntis. Sabi ng PCP, kaisa sila ng gobyerno sa pagtugon sa mga kaso ng pertussis sa bansa na ngayon umaabot na sa 568 ngayong taon. Base sa datos ng Department of Health, 4 na po rito ang nasawi. Pero sabi ng DOH, kontrolado na ang mga kaso ng pertussis. Parang nagpa-plateau siya, pero we're closely monitoring. Luckily, meron tayong bakuna para dito. So very important, walang dapat ikatakot dito sa sakit na pertussis. Sakaling tamaan ng sakit, may gamot para rito. Kaya mahalagang ma-detect agad ito ng maaga. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Bago sa saksi, gamit ang basag na bote, sinaksak ng isang lalaki sa Baseco sa Maynila. Ang away, nagsimula raw ng yayain ng biktima ang suspect na magsugal. Saksi, si Nico Wahe. Naantok na siya! Huwag ka matulog, kuya. Kaya mo ba? Halos maghingalo na ang isang lalaki habang nakasakay sa tricycle para itakbo sa ospital. Ang lalaki sinaksak ng basag na bote sa kanyang sentido sa Baseco sa Maynila. Sarili niyang kaibigan ang sumaksak sa kanya. Nahuli ang suspect na kinilalang si Tony Pangilinan. Kwento ng mismong suspect, nagsimula yan matapos siyang yayain magkarakrus. Kumakain po kasi ako, bigla po ako nagising po ng pangara. Galing po ako ng alilinis ko lang po ng sasakyan. Yaya po ako magkarakrus, ayoko po magkarakrus po. Nabastusan daw si Pangilinan kaya siya umamba ng suntok. Pero gumanti ang kaibigan kaya napuruan si Pangilinan. Kinaladkad pa raw siya, kaya para makaganti sinaksak niya ang kaibigan. Inabangan ni suspect itong biktima going home na may kasama ho siya. Sabi po nung biktima, binasag ho yung bote ho ng soft drinks at sinaksak ho yung biktima na kung saan naman tinamaan sa left side do ng kanyang forehead. Ayon sa suspect, matagal na raw siya talagang hindi naglalaro ng karakrus. May phobia na po ako dyan dahil hindi na po ako naglalaro talaga ilib po niyan. Bakit po may phobia? Dahil gawa nga po na lagi po ako nahuli po sa ganyan. Nagsisisi raw si Pangilinan sa nagawa sa kaibigan. Frustrated murder ang kaharapin ng suspect. Ligtas naman na ang biktima at nagpapagaling. Ayon sa Baseco Police Station, dati nang nakulong si Pangilinan. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.